Hi! Good day! Welcome to another episode of Panagtugtungan Ta, Conversations That Connects, the JCI 100 Islands podcast, a space where voices meet, stories connect, and conversations spark change. I am Edlin May C. Sarmiento, the 2026 Local Skills Development Director of JCI 100 Islands. For today's episode, especially for the Love Month, we are celebrating love that has stood the test of time. I am honored to be joined by the parents of the JCI 100 Islands Charter President, PP Senator Carol, a wonderful couple who have shared a lifetime together and one of whom has served our community as a public servant. Today, they will share their journey, the joy and the challenges of love, and the wisdom they have gained from a lifetime of partnership and service. So without further ado, let us all welcome our guest for today's episode. Ayan, good afternoon po. Good morning po. Ayan. So of course, our very first question po or request ay, can you please introduce yourself po, a little bit information po about sa inyo po. Oh, I'm ako si Dan Dison. Formerly, I'm from Victoria, Tacna. Nag-transfer lang ako because of my brother na nagtatrabaho dito 19 early siguro 70s yun. As manager ng Pepsi. Kayo po. I'm Cynthia Dizon, wife of former board member Danny Dizon. Nagmamanage ng business na family ko. So may different path. Additional question lang din po, since our episode po ngayong one ay about love month, pwede niyo po bang i-share sa amin kung paano po nag-start yung love story niyo? Dahil balita ko po, first girlfriend, hanggang ngayon po na kayo pong nagkatuluyan. Pwede po share po ng background po. Ako muna. Yung during that time na nagkakilala kami ni Mrs. dito sa may San Agustin. Yung kuya ko niya kasi sa nakatira kami dyan sa may sa bodega ng Pepsi Cola. So, isang bahay lang ang pagitan doon sa bahay na tinitirahan na. So, yun, meron yung time na gabi, unti-unti kami na may nakakilala doon na neighbor, may pinakilala sa akin. Yun ang umpisa ng namin. Ng pagkakilala, total consequence na gano'n. Mga laro-laro na. Basahan Basta po. Ako naman, first year high school pa lang kami noon. maglalabas ako ng Pepsi Cola para lang pangsuhol yung May time na libreng yun. Pepsi. Wow, nang Oo. time na yun. Yun ang umpisa na nakakilala kami. Hanggang sa binibiro-biro na kami na naging kaibigan namin. Sa yun, isang father ngayon na ginagawa rin kami example pagka assessor mo siya. Siya rin ang isang tulay nung time na yun. Si Lord na Tamayo. Father Lord Tamayo. Kayo po, baka may additional po sa kwento. Nung kasi kabataan namin, mga first year high school, pagkagabi naglalaro kami kasi bakasyon. Eh tama-tama yung pinaglalaroan namin doon sa harap ng warehouse. Doon sila nakatira. Eh sumali-sali siya. May mga tumbang priso, yung mga laro namin, mga truth or consequence, sumali siya sa truth or consequence. Tapos doon na kami napansin na parang kinupa na kami, na pinapartner na kami, na wala pa kaming kamalay-malay sa ano man. Dahil batang-bata pa kami noon. Hanggang sa unti-unting na-develop. Happily married na po So, ngayon. yung time na yon na siyempre dito na rin ako tinransfer ng kuya ko. Dito na ako pinagpatuloy ng high school.
yun na yung time na medyo so meron yung time na mag-aaway kami magkapatid, uuwi ako doon sa amin. Magsusulatan na naman kami. So, yun, during that time, nagbakasyon naman. So, nung kinandin ako ng kapatid ko, bumalik ako dito. Sabi ko, hindi ko rin matis na hindi makita siya. So, maraming mga sulat-sulat nung long distance na kami na yung time na yon nakakaya na sabihin pero kasama sa love life namin no? Yung kapatid ko, the only daughter dito kami sa babae nagpapatulong ako gumawa ng love letter para ma-impress po si ma'am, di ba? ganda ng sulat sabi niya kasi dumarating sa kanya yung mga kapatid, yung mga barkada niyan binabasa nila. Siyempre, very proud din ako sa mga bata. Ngayon, nung nag-away kami ng ate ko, bahala ka na sa buhay ko, sabi niya. Yun na yung time na hard time na ako nang gumawa. Nandun sumakit ang ulo niya. Hindi na masyado. Hindi na. Kasi kung mabasa yung pagpasyon. Yun, totoo yun. Ano ito, nagbago ka? Hindi na pinabasa sa mga kaibigan. At least nabasa naman po nung una. Na-impress naman po yung mga kaibigan. Pero tineration hanggang ngayon nakatago. So kung meron po kayong story, ang title siguro Pepsi. Kasi doon po nag-start lahat. Totoo yun. Yung story po ninyo. Okay po, next question po natin, related with that po. Nabanggit niyo po na syempre bata parang nag-start na po kayong into a relationship, ganyan po. Parang po sa inyo during that time, compare po sa tagal na po ng panahon ninyo, ano na po yung parang definition niyo ng love? Kung dati parang sweet-sweet lang, syempre usual kabataan po, ngayon po na 53 years na po kayong magkasama. Parang na po yung definition po ng ano niyo ng love? Malaki. Malaking diferensya ngayon. Lumalim na. Mas, Hindi lang pala emotion na basta mahal. Andun na yung mga obligation. Everyday na dapat gawin para may pagama mo yung pagmamahal. Kailangan understanding, patient. Lumuwak ang pangunawa mo para mas kang mag-sacrifice para sa pamilya. Kasi may mga anak ka na obligasyon lahat na. Kung minsan, nauuna yung para sa kanila kaysa sa'yo na. Kasi nga, mahal mo sila. Kasi Parang malaking diferensya to during that time. Kasi at least during our time, pinapahalaga namin yung hindi po mabata kami. Pero sabagay yun din ang anong mangyayari sa mga bata nito at pag-decide na sila ano ba yung future siyempre undergraduate kami ng college. So, kahit na gano'n, na-underestimate din kami. Parang nag-underestimate. Pero, we work hard. At pinakita namin na kaya namin ito ngayon. Maraming mga challenges, sa pamilya ko na marami akong narinig during that time. So, yun ang nagpatibay lalo sa pagsasama namin dito para mag-strive kami. Na pinakita ko sa kanila kahit na hindi ako nakapagtapos ng college, kaya ko itatuloy at panindigan. Nakita naman po natin yun hanggang ngayon po sa mga... Kinakita ko rin na lahat sila napag-graduate ko sila. Hindi lang one at maganda naman yung So, kasama na rin po yung question ko dyan. Nabanggit nyo po na mahirap, pero at least mas naging malawak na po yung pag-unawa ng menopause sa love. Kasi nga po, dahil sa mga anak ninyo. Pero dati po, alam naman po natin na you were a public servant po. Paano nyo po nababalance yung time niyo dati sa family ninyo? At saka syempre sa community po natin sa pagtulong sa ibang tao po. Bago ko sagutin pa yan. Gusto ko ba tugtungan nyo? Sige po. Sure, during that hard time na bago pa kami ng basis ko. Uuwi ako doon sa amin kasi wala akong masyadong regular na trabaho. During rainy season, uuwi ako doon
sasama ko yung sa anak ko. Yan, si Carol. Oh. Para magsaka ng ilang buwan. Pagka mag-aanin, nasa ako papalik dito. Bebenta ko yun pag mag-uwi na bigas dito. Yun ang isang hard time din na talaga sacrifice. Doon din naman kahit pa paano, kung isang dadalawin din ako ng misis ko. Kahit na ang hirap. Kahit si Carol, pag sinakay ko sa Kalabaw, sabi niya, binobola pa rin ako nung time na yun. Ang bango ko pa rin ang papa ko. Mga 2 years old, 2 years old pa lang ni Carol. Pero kasama ko siya. So, yun ang mga history na hindi ko rin makalimutan dahil sa hirap ng buhay. Pero, lalo kami nag-strike. Talaga po sa hirap at sa ginhawa. Ayan ang pinagdaanan niyo po. Paano niyo po nababalance yung work niyo dati as a public servant? Lalong-lalo na po sobrang active niyo po noong time na yun at saka yung family naman po ninyo. Actually, na-establish na namin yan ng misis ko. 11 years kami sa balita business. At 1992, pumasok ako sa politics. Actually, during that time, halos ayaw pumayag ng business talaga. Pero nung nakita na nangungalimata na sa kapunan, siya na mismo voluntarily talaga sinuportahan na. So yung paano namin natin meron na kami business na maliit noon. Kahit pa paano, ando pa rin yung communication namin na may pupunta na halimbawa, committed ako yung time na yun sa mga gagawin ko sa as public servant. So si Mrs. naman, andyan siya lagi. Talagang sa business. Tulungan kami talaga. Yung communication natin. Opo. Kasi gano'n naman po talaga lang, no? Pag pumasok kayo sa public service, alam naman natin yung time, medyo mahati po kasi hindi na lang yung family lang kinakawakan, but even the community. At until now naman po na nararamdaman pa rin natin yung presensya ninyo with BM Carol. And syempre, kasama na rin po natin doon si Consi Nicole, na kasama rin po namin sa JCI. Na until now, nakita na hindi lang sa public service, kahit na during their free time, ginagawa pa rin naman po yun. So, ayun po, balancing and help and support galing sa family, lalo na po sa asawa po. So, ang next na question ko po, related pa rin naman po tayo dyan sa part na yan. Nabanggit niyo po kanina na you actually face a lot of problems before. Aside po sa mga nabanggit niyo, ano pa po yung mga ibang ginagawa ninyo para ma-overcome po yung mga problema, yung mga usual po na ginagawa niyo na pwede pong i-adapt ng ibang tao kung naka-encounter man po sila ng problems or ganun uncertainty along the way? Siyempre, harapin lahat yung problema na yan. Huwag yung negative way na positive way. Ayusin, unti-unting ayusin, work hard, at siyempre dyan ang Panginoon. Always na, pag may ginawa ka na bagay na desisyonan mo, Lord, ito ba tama? Yun lagi ang parsay namin. Sa awa ng Diyos, na unti-unti naman, parang biglang hindi mo inaasahan na may darating na parang yun ang gamot ng problema na yun. You're really guided by God po, no? Totoo yun. Hanggang ngayon, andyan pa rin si Lord para gabayan kami natin. Please, nag-start kami sa totoo lang, napakaliit na pinagsimulan namin na mag-asawa. Na inutang pa namin Sa mga sa kapatid. kapatid. Hindi kayo maniwala tayo man o hindi. 3,000 plus lang ang pinag-umpisahan sa business na. Talagang sinubok ng panahon ang nangyari, no? From everything na pinagdaanan niyo po. So, do you think based from those examples or problems sa ligaya, sa lungkot, sa problema na pinagdaanan niyo, paano, or ano po yung tingin niyo na
mas nagpatibay, nagpatatag ng relasyon yun na umabot po kayo ng 53 years? Actually, lalong tumatag eh. Mhm. Lalong tumatag, lalo na nung andyan na yung mga anak namin na very full support sila na pera lang yan. At andito naman na kami. Wala kami. Ang Lord talaga yung blessing sa amin at tuloy-tuloy. Hanggang ngayon, kaya yung nagkaroon kami ng 4 na anak na mababait na very supportive. Yan, hindi sa pinala ako yung anak ko. Una yan si Carol, napaka-supportive niya. Lahat ng Support po talaga ng pamilya. Yun po, Oo. kasama sa Kaya pagpapatatag. malaking salamat namin kay Lord talaga. Hanggang ngayon, andyan yung blessing niya. Lalalampasan namin lahat yung mga pagsubok. Ano po yung may ibibigay ninyong advice sa mga kabataan ngayon, sa younger couples, na kailangan po talaga nilang intindihin o isa puso, lalo-lalo na po ngayon alam po natin na iba na po ang generation, na yung takbo po ng mga isip ng kabataan ay iba. Ano po yung pwede nyo ibigay na advice sa kanila na para tumagal din po yung relasyon nila? First, understand that real love is a daily choice, not just an emotion. Commitments means investing effort in the relationship, even when it is difficult or unexciting. Prioritize open communication and mutual respect. Build an open relationship on and share values that extend beyond the partnership itself, as this provides a strong foundation for navigating life changes together. Love should empower both individuals to become the best themselves. Ito po ang aming token. Bubuksan ko na po. Wow. Hinanda po ng palagtugtungan na JSI 100 Islands team po para sa ating mga guests. Maraming salamat. We hope today's conversation inspires you to reflect, connect, and celebrate love in all its form. Love comes in many forms, and their love story reminds us that love is not only about feelings, but also about commitment, understanding, and support for each other, and of course, our community. This has been Panagtugtungan Ta, Conversations That Connect, the JSI 100 Islands podcast. Don't forget to join us next month for another inspiring conversation. Until then, keep sharing, listening, and making waves. Thanks so much.